Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago nagka-COVID, naanyayahan akong magbigay ng recollection, siguro mga 200 estudyante ng isang exclusive Catholic school. So siyempre, mga teenager yon, pinatugtugan ko ng Eminem, "You only got one chance," sabi ni Eminem. Tapos salita ako tungkol sa meaning in life, purpose, sense of purpose, kasi yun din naman ang sinasabi ni Mark Zuckerberg sa Facebook. Pagkatapos may nagtanong, "Father, we do not have any chance at all." Mali si Eminem na you only got one chance. You only live once. Lalamunin tayo lahat ng kadiliman na walang katapusan. Kamuntik naman akong matumba doon sa sinasabing, "Batang-bata ka pa, Ineng. Saan ba ang pinanggalingan ng sinasabi mo?" Kasi to paraphrase, ganito ang ganyang ibig sabihin. Ang buhay sa lupa, sa daigdig, lumalangoy ka sa isang madilim na laot. Sabi niya, alam mo, tiyak mo, banda ron, malulunod ka rin. You have no chance at all. So bakit hindi ka pa magpakalunod dito pa lang? Bakit ka pa magpakapagod, maglangoy hanggang doon? Ganun din naman ang kahihinatnan mo. Maraming ganyan na ang pag-iisip. Naliligalig na kaming mga kaparian kasi ang dami namin pinapagkumpisal, di ba? Yung pag Catholic school, mangungumunyon lahat yan. My first communion lahat yan, mga grade 8. Grade 8 pa lang, nagsasabi na, "Father, nag-iisip ako na tapusin ko na yung buhay ko eh." 76 na nga ako, gusto ko pang mabuhay. Ikaw, grade 8 lang, magpapakamatay ka na. Yung iba nagpapakita pa nung slash nila para mawala daw yung pain. Ano kayang klaseng pain yon? Kasi wala kang pag-asa sa kinabukasan. May sabi ng mga psychotherapist, dumadami daw ngayon ang cases ng suicide. Hindi lang nababalitaan. Kasi minsan, hindi mukhang suicide eh. Naglason, mukhang natulog lang naman. Hindi na pina-autopsy. Pero noon pa, bago pa mag-COVID, may mental health crisis na ang mga kabataan sa ating bansa. Kaya gusto ko sanang tanungin yung dalagita eh. Saan ka ba nanggaling, Ineng? Catholic school ka eh. Di ba? Sa unang pagbasa, maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Ba't hindi mo subukang tiyakin na nakasulat ang pangalan mo para maliligtas ka, para hindi ka lalamunin ng kadiliman na walang katapusan? Pangalawang pagbasa, pinatawad ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang handog sapagat lumuluklok na ang tagapagligtas sa kanan ng Diyos. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Hebreo. Sa Ebanghelyo, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan, makikita ang anak ng tao na nasa alapaang, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Katoliko ka. Yan paniniwala natin. Kaya nais kong banggitin sandali. To Christianity and Science. Pinag-aaralan namin ngayon yan sa cosmology. Ano bang sinasabi ng science? Kasi sa aking palagay, yung mga millennials at saka mga Gen Z, yung mga teenagers, yung pinanganak pagkatapos ng year 2000, hindi na sa Katoliko naghahanap ng worldview nila, paningin nila sa mundo, sa science na.
Nagkulang tayo. Nagkulang ang mga magulang, naturuan sa pananampalataya tungkol sa simula at katapusan ng universe. Kulang ang mga schools, catechist. Nagkulang kami mga pare, madre at brother na makipagtalastasan, maipaliwanag sa mga kabataang ito kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng buhay. Ano ang sense of purpose. Lalo na pag nakikita mo yung mga bituin. Bilyon-bilyon yan. May malalaki dyan na parang tuldok na lang yung ating araw na napakalaki na para sa atin, tuldok lang. Ano rin kahihinatnan niya? Ang kahihinatnan yan, nakaugnay sa kahihinatnan mo. Kung walang kahulugan, itong universe, wala din kahulugan ang buhay ng lahat ng tao. Sabi ng science, noon, pati si Einstein, ito ang pag-iisip. Andyan na lahat yan. Gaya ng malakas at maganda. May kawayan, inaanod sa ilog, nakarinig ang ibon ng kumakatok, tinuka niya, bumuka, malakas, maganda. Eh saan nagaling yung kawayan? Ba't may ilog na? Bakit may ibon? Gaano ba kalaki yung ibon na natutuka niya? Ang dami nating mga tanong. Kasi sa mga alamat, andyan na lahat yan. Biglang natuklasan ng isang paring Katoliko, si George Lemaitre, nababanggit ko na sa inyo. May simula ang universe. Crisis ngayon ang science. Pati si Einstein, nilait-lait niya yung paring Katoliko. Nilamon niya yung kanyang sinabi. May simula. Gaya ng sinabi sa ating banal na kasulatan. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Science, sa simula, 13.78 billion years ago, may malaking pagsabog. Anong nangyari bago sumabog? Walang masasabi ang science. Bilisan na lang natin. Sa wakas naman, anong sinasabi ng ating pananampalataya? Babalik ang anak ng tao. Pareho lang, science, pagsasabugan din lahat yan. Sasabog yung mga bituin, ng mga higanting bituin. Pagkatapos, pag naubos na yung kanilang helium, magiging black hole, the universe will become a vast ocean of dead stars. Yan yung kinabukasan na iniisip nung dalagita doon sa exclusive Catholic school na nagsasabing, mabuti pa magpakalunod ka na dito sapagkat malulunod ka rin pagdating doon eh. Hindi pumapasok sa kanyang pag-iisip, sa kanyang puso, yung sinasabi, may gumawa ng mundo, may gumawa ng universe, babalik yan siya sa wakas ng panahon, panananagutin ka. Sapagkat sa kanyang pagbabalik, Mark kasi ngayon ang gospel eh. Sa kay Mateo, babalik ang anak ng tao, maliligalig yung mga bituin, magkakaroon ng lindol at kung ano-ano pang mga kapighatiang darating. Kambing, tupa. Tupa, pinakain ninyo ako, sama kayo sa kaharian. Kambing, nagutom ako, hindi niyo ako pinakain, doon kayo. Ganyan ang ating pananampalataya. Eh dapat lahat ng Catholic school, yan ang ituturo. May simula ang mundo, ang universe. May patutunguhan ito. Yung gumawa ng mundo, na hindi pa paniwanag ng science, dahil ayaw nilang maniwala na may Diyos eh, nalilimit daw yung kanilang kalayaan. Tayo naniniwala. Yun ang ituturo natin sa ating mga anak, sa mga kabataan. At diyan nakasalalay ang kahulugan ng ating buhay, yung sense of purpose na siyang pinakamalalim na pagkauhaw ng ating puso. Pati yung mga atheist, ang yabang-yabang. Atheist, nilalait tayo, naniniwala daw tayo, mga ignorante tayo, mga bubo tayo. Gagaya ni Christopher Hitchens.
Nilait niya pati si Mother Teresa, yung mga Santo Papa. Pero noong nagka-cancer sa lalamunan, humingi ng dasal. Ang yabang-yabang mo magsabing walang Diyos. Nilalait-lait mo yung may pananampalataya. Sa harap ng kamatayan, nagpapadasal ka. Kung walang Diyos, baliwala yung mga dasal ng mga kaibigan mong Katoliko. Si Daniel Dennett, ang yabang din dyan. Daming mga librong sinusulat yan. Pero, nung tinanong siya, sabi niya, inaamin ko sinisiglahan din ako ng pangamba kapag naisip ko na mamamatay din ako sa wakas. Ang yabang-yabang magpapatunay na walang Diyos, pagkatapos pag iniisip mo nang mamamatay ka, nangangamba ka rin. Consistent ka dapat. Ang tali-talino mo. Ngayon, ang pinag-uusapan, wakas na ng daigdig, pag-isipan naman natin. Kung magwawakas ang daigdig, babalik ang anak ng tao, sinong pipiliin mo na presidente? Pumasok pang politika, wag tayong pumasok po dyan. Bawal sa amin yan. Pero may moral dimension po yan. Kung babalik ang anak ng tao, pananagutin ka sa bawat ginawa mo. Pagbili mo pa rin ba ang boto mo? Kung tunay ka na Katoliko? Baka hindi. Baka iba ang nasa puso mo, kagaya nitong dalagita, na walang kahulugan ang buhay para sa kanya. Naninanais pa niyang mamamatay na. Yun ang ating panalangin sa misang ito. Dami pa sana akong sasabihin, pero sabi ng Santo Papa, 12 to 15 minutes lang daw ang humili dahil nagagalit yung mga tao nang mamadaling umuwi dahil babalikan pa nila yung pinapanood nila sa Netflix kaninang madaling araw So, tatapusin ko na. Ay, ibig ko lang sabihin, magnilay tayo, ang kahulugan ng mga bituin, kahulugan ng buong universe, kaugnay sa kahulugan ng ating buhay. Sa pananampalataya, may gumawa niyan, may pinagkautangan ng buhay mo, ang Panginoong ating Diyos. Sa ating pananampalataya din, sa wakas ng panahon, pananagutan mo. Bawat eleksyon na nagpabili ka ng boto mo, pananagutan mo yan. Mayroong mga marilita doon, hindi mo tinulungan, hindi mo pinakain, pananagutan mo yan. Yun ang ating pananampalataya. Pinapaalala sa atin ng simbahan, kaya pinili niya yung unang pagbasa, pangalawang pagbasa, Ebanghelyo, para ipaliwanag. Beginning and the end. Pag-isipan nyo na rin yung sarili ninyong kamatayan para hindi kayo magiging si Christopher Hitchens at saka si Daniel Dennett. Ngayon pa lang, harapin nyo na. If I will die someday, what will I do with my desire to live forever?